Narealize ko, ang lungkot pala ng malaking bahay, tas mag-isa ka. Super shocked ako. Wala silang Korean style chicken sa McDo. Kaya ko naman yung ay, may after effect. Nakabili na tayo ng mga pasalubong. Nakakaya pumasok, tas lahat na nagdi-date, tas ako lang yung mag-isa. It's snowing in Seoul. Masarap lang din siyang balikan yung mga pinagdaanan mo before. Guys, welcome back to my channel. So, nandito pa rin tayo sa Seoul, South Korea, sa ating apartment. Yes. So, itong ating apartment is called White Story. Nabook ko lang din to sa Klook, guys, no? Tapos, in the past few days, medyo malaki din kasi itong, kasi di ba meron kaming common area. Ito common area lang to, pero sa totoo lang, parang 98% of the time, laging walang tao dito. Or winter din kasi, hindi siya masyadong siguro tourist, peak season. So, wala rin masyadong nakabook dito. So, most of the time, parang ako lang talaga mag-isa dito. May mga nakikita ako pa konti-konti na mga nagre-rent din. Pero dumadiretso lang sila sa mga kwarto nila. So, itong common area namin dito. Madalas wala talaga yung nakatambay doon yung kitchen. Hey guys! And may baba pa yan. Andyan yung laundry. Andyan ang kwarto ko. Tapos di ba nagkasakit ako in the past few days. Parang ako lang tao lagi dito. Narealize ko, ang lungkot pala ng malaking bahay. Tapos mag-isa ka. No? Doon ko lang narealize na, hindi naman kasi malaki yung bahay namin. So, nung nakastay ako dito na malaking bahay, tapos mag-isa ka, ang lungkot pala kapag mag-ganon din kalaki. So, ang realizations ko, ayoko pala ng sobrang laking bahay kapag mag-isa lang ako. Pag mag-isa lang ako, parang mas gusto ko yung mas maliit lang, mas simple. Tas, kasi pag malaki, maraming space, tapos mag-isa ka, mas ramdam mo yung space. Alam mo yun? Mas ramdam mo yung kulang. Tapos nung mga nakarang araw, nandito lang ako kasi wala akong magawa, di ba? May sakit ako. Tapos mas ramdam mo yung lungkot. Tapos, ang tahimik pa sa area na to. Ang tahimik sa area na to. So, tahimik. Maluwag yung space, walang tao. So parang sabi ko, parang hindi ko pala kaya ng malaking bahay. Tapos mag-isa ako. Okay lang siguro kung malaki yung family nyo, kung may mga batang naglalaro-laro dyan, di ba? Pero kung ako lang mag-isa, mas prefer ko yung maliit lang na bahay, no? Tapos parang nakikita mo lang lahat, andyan lang lahat. So yun yung realizations ko. Living alone. Hindi ako alone dito, parang madalas mag-isa lang ako. May caretaker naman na bumibisita once in a while lang. Naglilinis lang siya, tapos aalis na rin si nanay. Parang siya yung caretaker dito. Doon may mga nakikita akong pa isa-isa na kumakain dito. Tapos smile lang kayo, pero hindi kami talaga nag-uusap. So ngayon, naisipan ko na bukas pa naman yung flight natin, pero gusto ko na kasing i-pack yung luggage ko tonight. So, sabi ko, parang gusto ko nang mamili ng mga pasalubong ngayon. Tapos kailangan ko nang bumili ng another luggage kasi over baggage na talaga ako. Baka bumili na ako ng luggage tsaka mag-add na lang ako sa flight ko ng luggage. So siguro mag-Myeongdong na lang tayo kasi doon yung may mga murang luggage. Tapos doon na lang din ako bibili ng mga konting pasalubong. Gusto kong bumili ng mga damit pero hindi pang winter. Yung mga pang running. Wow! May running era. Gusto ko mag-jogging talaga. Gusto ko bumili ng mga pang-jogging, ganun. Meron kaya sa Myeongdong. Tapos madadaanan na rin kasi natin yung Dongdaemun. Baka dumaan tayo sa Dongdaemun or mag-Gangnam tayo. Let's see. Pero siguro mag-Myeongdong muna tayo. Pero nagbagutom na ako, hindi pa ako kumakain. So yung ganun lang yung life ko dito sa Seoul. Minsan dito lang. Bumibili lang ako sa labas. Tapos kumakain lang ako dito mag-isa. Mas maganda siguro kung may TV sila dito sa sala. No? Although may TV na kasi every room. I'm not sure kung every room, pero in my room, meron akong TV, no? So, wala na silang pinaka-TV dito sa sala. So, ayun na yung life. Tahimik lang talaga sa area. Tara, labas na tayo. Bigla ko tuloy naalala yung mama ni Kim, yung friend ko na Korean, si Kim. Diba, bumisita kami dito sa mama niya. Nakakwento ako kasi yung mama niya kasi may one time lumabas si Kim, inutusan yata siya ng mama niya. Tapos, nawala siya ng medyo matagal. Tapos, kausap ko yung mama niya. So, yung mama niya, siya na lang yung naiiwan sa bahay talaga. Medyo malaki. Parang ganito rin kalaki yung bahay nila. Kasi 4 yung kwarto dun kila Kim 4 yung rooms nila. Mas malaki din. Tapos yung mama niya lang yung naiiwan kasi yung mga anak, yung mga sila Kim na magkakapatid. Umalis na si Kim, di ba nagtatrabaho siya sa Yongyang. So wala siya dun sa Daegu. Tapos yung iba niyang kapatid, nakatira na rin sa iba't ibang bahay. So sabi ko, wala parang ang lungkot pala pag maiwan ka mag-isa. But anyway, tara, labas na tayo. May shurak lang naman dito. Diyan lang yung mga sapatos na hindi naman nawawala yan. So, mahirap din pala sa mga parents, no? Pag, for example, may mga anak ka, tapos medyo malaki yung bahay nyo. Pag lumalaki ng mga anak nyo, magsiseparate na sila, di ba? Titira na sila sa kanilang mga kanyang bahay. So, parang yun yung na-realize ko dun sa bahay nila Kim, no? Kasi ang dami nilang kwarto, 4 yung room nila. Pero mama nila lang yung nakatira. Kasi may kanya-kanyang buhay na sila. But ganun talaga, no? I think it's really part of life. Na, of course, kapag magkaanak kayo, tapos yung mga anak nyo, gusto rin nilang gumawa ng sarili nilang
bahay, sarili nilang buhay, no? Kaya habang mga maliliit pa yung mga babies, makukulit pa, i-cherish nyo rin, no? Yung pamangkin ko rin kahit makulit, kahit sobrang kulit ang tigas ng ulo, parang siya yung nagbibigay ng life sa bahay namin, no? Kasi kung wala siya, ang tahimik nga, no? Kung wala siya, ang tahimik ng bahay. Kaya kahit nai-stress ako sa kakulitan at sa likod, tigas ng ulo, on the silver lining side, yung mga bata talaga yung nagbibigay ng life sa bahay, no? Kung meron kayong mga dogs, no, mga pets, siguro kung mag-isa ka na lang sa life, mag-pet ka na lang, no? Bili ka na lang ng aso or ng pusa para may kasama ka. Kasi sila yung life of the house. Napunta na tayo sa ganung usapan, no? Kasi nga naka-stay lang ako sa bahay in the past few days kasi nga may sakit ako, di ba? Tapos ako lang mag-isa, sabi ko, ang tahimik pala. Doon ko na-realize, ang tahimik pala, ang laki ng space. Tapos magluluto ka ng tahimik lang. Ay, hindi pala ako nagluluto. Nag-iinit lang ako sa microwave. Tapos kakain ka ng tahimik. It was an experience na may mga natutunan din naman tayo. So malapit lang ang Myeongdong dito. Ang bilis mag-change ng topic. Malapit lang ang Myeongdong dito. Isang train lang tayo, guys. Merong train na malapit sa apartment natin. Blue Line. Let's go. Guys, ito tayo sa pinakamalapit na station, Hansong. Dito tayo. Hansong University. Tapos ang Myeongdong is malapit lang. 1, 2, 3, 4, 5. Myeongdong. Tapos Dongdae muna yan lang. 5 stations away lang ang Myeongdong. Let's go. Okay, guys, nakarating tayo sa Myeongdong. Actually, dito pa lang sa may underground before pa lumabas ng ground. May mga bilihan na dito. May mga bilihan na nga ng luggage. Pero doon tayo sa mismong main shopping street. Sige, gusto nyo bang dumaan lang tayo? Daan lang tayo saglit. Baka may mga makita tayong pwedeng mabili. Sa Myeongdong. Ayun na, 10,000 won. Sa mga 400 pesos. Kamsahamnida. Usos dito sa Myeongdong underground yung mga medyas. Merong era before na umuso yung mga colorful socks. Dito kami namili dati ng mga super colorful socks before. Pero nawala na yung era na yun nun. Abutan nyo ba yun? Abutan nyo ba dati yung mga socks na colorful? Tapos dapat pinapakita mo siya. Yung may mga print. Ano? Before pandemic yun. I'm not sure kung kapanahonan ko lang yun. No? Parang ano mo yung pantalon mo, itataas para makikita yung socks mo. Tapos dapat marami kang colorful na socks. Nabutan nyo ba yung era na yun? Ako lang yata. May mga ramen din sila dito na medyas kung gusto mo. Yan, 1.5 each. So mga 60 pesos ang isa. Pag 7, 10,000. Mura lang naman. Okay guys, we made it to Myeongdong. Parang gusto ko munang kumain, medyo nagugutom ako. Sa bungad pa lang may mga luggage na yun, kita nyo? May mga luggage na dyan. Pero ayoko mo lang bumili kasi bibitbitin ko na siya for the whole day, no? Mamaya na lang pag nakabili na tayo ng mga, kasi huli natin yung luggage para ilalagay natin doon yung mga napamili natin later. Parang gusto ko munang kumain. Myeongdong, exit lang kayo sa exit number 7 or 6 or 7. Tapos itong main shopping street agad yung bubungad sa inyo pagka-exit nyo. Bango naman yun. Pancake. Double lovers. Yung McDo na nga lang tayo. Hindi ko pa nakatry yung McDo this trip sa Korea. O diba, at least sa last day ko na tinatry. Start order. Eat in. Okay. Anong kakaiba sa kanya? Burgers. Mas gusto ko kasi yung no brand burger dito sa Korea. Mas gusto ko yung burger nila doon. Sides. Okay. Shoal chicken nuggets. Parang wala rin masyadong bago. Ano no? Parang almost the typical. Kung ano rin yung nakikita natin sa Philippines, no? Parang ganun din siya. Super shocked ako po. Na kung saan pa yung bansa na sikat ang Korean style chicken, wala silang Korean style chicken sa McDo. Pero sa Japan, sa China, sa Hong Kong, or hindi yata sa China. Ano ba yata? Taiwan? Sa Taiwan, oo. Meron silang mga Korean style chicken sa McDo nila. Yung nilalagyan nila ng sarsya. Pero dito sa mismo Korea, wala silang ganun. No, yung normal na chicken lang, kagaya lang ng chicken natin sa Philippines, sa fried chicken. Surprised ako, no? So, wala silang ganun sa McDo nila. Weird. Hirap kumain dito mag-isa.
No? Kagabi nag-chicken tayo. Okay lang naman. Minsan may mga store na pumapayag sila na kumain ka mag-isa. Pero yung serving kasi ang lalaki. Kasi pang sharing talaga sila. So kagabi, na-take out ko naman yung chicken. Nakain ko pa siya. Pero ang hirap maghanap ng pang yung normal size lang na pagkain. Na pang one lang. Ganun. So, spot guys. Natatanggal ba? Ano ba? Ay, paano ko babalik sa language? English? Ha? Menu. Ayun, meron sila mga pang-isahan lang. 11,000. Pork and fish. Nakita nyo ba? Mga around 12,800. Mas magkano yan? Di ko magkano yung utak. 500. Basta, lalagay naman ni Renzel dyan. Hindi po gumagana yung utak ko guys. Rice noodle. Parang ang anghang nito. Baka di ko kaya yung anghang. Beef stew. Sige, parang gusto ko ng beef stew. Pork, parang ang sarap ng pork intestine. Try nga natin. Na-curious ako. Pork intestine. Add to cart. Wala bang ano dito? Parang kanin, no? Wala. Parang beer lang. Tsaka, Diyos ko, walang kanin. Anong ipapartner na? Ay, sorry. Anong ipapartner natin dun? Ay, ito may rice pala. Wala lang picture. Steamed rice. So, 1,000 yen. Won. And then, sa drinks natin, beer, zero, Fanta, Sprite, Coke, Chapay, peach flavored ulo. Ano yan? Sige, try natin tong peach flavored something. Order. Cash payment. Sige, credit card na ako. Yun guys, ang total na binayaran ko, nag-card na lang ako, 15,800 won, which is 643 pesos. I think not bad pa rin. Not bad pa rin siya kasi mukhang malaki naman yung sa picture. I hope malaki yung sa picture. I think 600 pesos in Korea. Not bad. Parang sa Japan na rin, kumain ka ng sa restaurant sa Japan na hindi mga Sukiya, Yoshinoya. Around that range also. 600, 700. So, I think it's okay. Ganito yung vibe ng restaurant guys. Super local lang. Like, ayan yung street oh. Diyan na yung sa may Myeongdong Street. Dito ako malapit. Sige na lang, very local lang yung atake. Dito ako nag-hotel malapit sa Line Hotel Myeongdong. Sa first day natin dito. Doon ako nagstay. Dito na. Dito na. So, ayan. Pork intestine na may mga beans, di ba parang bagong-bagong luto pa talaga siya. So, umuusok-usok pa siya. Rice, tapos ano yung isa? If I remember correct, isa lang naman yung order ko na kanin. Ano? Ang syong ako guys. So, doon pala sa pag umorder ka pala ng ulam, meron na siyang kasamang kanin. Tapos nag-order pa tayo, nagpindot pa tayo ng additional kanin doon na additional 1,000 won. Yung pala may kasama na siyang kanin. Sa picture kasi nila, ulam lang, di ba? Yung picture niya kasi ulam lang, walang kasamang kanin. So, I thought, kasi sa ibang restaurants dito sa Korea, pag ulam lang, wala siyang kanin na included. You have to order separately. But for this store pala, kasama na siya. Diyos ko, nadalawa tuloy yung kanin natin. Kala mo naman nalulungkot na dalawa yung kanin. Sa totoo lang, at the back of my mind, oh my God, ang saya. Charit, joke lang. Tinatry ko na mag-diet eh. Try natin yung kanilang pork intestine, di ba? Something different than the usual tteokbokki, Korean chicken, and samgyeopsal. We try the... Wait lang. I'll just take a photo kasi gusto kong mag-post sa Instagram. Try naman natin. Cheers. Cheers. Oh my God. Natikman nyo na yung pork isaw. Di ba merong sikat yung chicken intestine na isaw. Pero yung pork, natikman nyo na. Yung masarap din. Ganun siya. Pero sobrang anghang. Yung anghang, tignan nyo naman yung kulay pa lang ng soup, no? Red na red. But you know what, na-realize ko, nag-a-adjust na yung anghang ko. Kasi ako talaga yung tao na hindi ako mahilig sa manghang. Tapos kumain kami one time ng mga content creator friends ko, sila Ivan, sila JM, sila Jax. Mahilig kasi sa manghang sila Sensones, sila Jax, si Ivan tsaka si JM. Pare-pare silang kami, sakto lang, hindi kami mahilig sa manghang. Tapos nung kumain kami one time, naanghangan na si JM tsaka si Ivan. Ako parang kaya ko pa. Alam mo yun? Sabi ko lang, nag-a-adjust niya yata yung taste buds ko. Nakakaya ko na yung dating hindi ko kaya na anghang. Ngayon nakakaya ko na. Okay, kaya ko naman yung, may after effect. Parang kung
kakainin mo wala siyang, may effect pala later on. So, mahina lang yung boses ko. I'm so sorry. Hindi ako pwede maging magaslaw kasi we are in Korean. May mga kumakain sa paligid. Ayoko maging distraction. Kaya ko yung anghang, sa totoo lang. Para mga 5 out of 10. Mukha lang siyang maanghang kasi mapula yung kulay. Pero may konting hagod ng anghang. Pero kaya ko. Or siguro nag-adjust na talaga yung taste buds ko. Yung pinaka hindi ko kaya na anghang, yung nagtokboki kami kay Kim. So, one day bago ako umuwi sa Daegu, umorder si Kim ng tokboki. Sabi niya, ano lang daw, konting anghang lang. Ay, hindi ako maniwala sa konting anghang niya. Super anghang, like 10 out of 10. Pati yung mama niya, hindi kinakaya yung anghang. Di ba yung lasa ng mga mahilig sa maanghang? Sa kanila hindi pa maanghang, pero grabe yun. So ito I would say, sa mga hindi mahilig sa maanghang, kaya nyo ito. Wala, bawal yata ako sa masyadong beans din. Ano yan? Okay lang. Cheers, guys. Ito pala yung in-order ko ng drinks. Parang peach something. Ano lang siya, subtle lang yung lasa niya. Hindi siya masyadong matamis. Kain lang muna ako dito. I'll see you later. Okay guys, done with the lunch. Hindi ko na naubos yung kanin tsaka yung ulam. Medyo malaki talaga yung serving. Mag-life update lang ako. Medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag-update sa asawa ko. I'm back, baby. Sorry, naging busy lang ako in the past few days. Tara, mamili na tayong pasalubong. Yung mama ko pala. Nung nasa Japan ako, sabi niya, huwag ka nang bumili ng chocolate. Tapos, nagbago na naman yung isip niya ngayon. Nasa Korea na ako. Bumili na naman daw ako ng chocolate. Nasa Japan yung mga chocolate eh. Mag-iisip pa tuloy ako kung saan ako bibili ng chocolate. Kasi yung tatay ko naman gusto niya daw ng perfume. Ang perfume nasa Hong Kong. Kung kailan wala na ako sa mga bansang, alam mo yun, ang perfume nasa Hong Kong, ang chocolate nasa Japan. Maghahanap tuloy ako saan ba nakakahabili niyan mga ganito dito sa Korea. Pamangkin ko mga buldak. Sa pamangkin ko gusto niya mga buldak. Although meron naman yan sa Pilipinas pero bilang ko na rin din siya dito para galing sa Korea hangin. Yung hangin ba galing sa Korea, authentic. Yan, isa sa mga madalas ding pinapasalubong from Korea yung HPAF na parang chocolate na may peanut. Sa katabi niya lang din merong malaking Korea Mart dito. Siguro dito na lang tayo bumili ng mga pampasalubong. Let's see. Ito 6,800. Parang not bad ha. Dalawa na yun. Parang combo na. Sige, bili tayo. May mga Hershey's din sila, chocolate. Sige, yung isa kong pamangkin, yung babae, mahilig siya sa mga Korean products. Bili natin siya ng Korean something. Ito yung pinakasikat na flavor, honey butter. Pero kung gusto niyo may ganito na, ito medyo manghang. Sige, ito kaya naman ito ng mga bata eh. Para sa pamangkin ko na lang. So, wasabi. Okay, let's buy. Magkano to? 14,200. So mga 500 plus. Almost 600 pesos yata. 2, 4, 6, 8, 10. So mga almost 60 pesos ang isa. Mga dalawa. Ito yung pinaka normal lang. Hindi tayo ng isang ganito lang. Ito yung pang Squid Game. Gibilan natin sila para yung mga bata. For the experience lang. 1,500. So mga 60 pesos each. Para ma-experience lang nila. Kokona kochi hiyasanida. Ito naman yung parang fish na may mga palaman. Chocolate tsaka custard ba yan? Wow. Sige. Sana makabili ako ng luggage. Ang dami kong binibili ha. Alam mo may lalagyan tayo. Ito yung gusto ng pamangkin ko. Before ako umalis ng bahay, ito yung bili niya. Dapat na pagbabalik ako merong buldak. Tapos gusto niya itong rose ba yun? Ito carbo. Kalimutan ko na yung binili niya sa... Ito yata rose. Saka ito. Grabe maanghang eh. Fire level. May fire level 3. Ito fire level ano ba to? Ito fire level 2. Ito parang kaya niya to. Yung iba masyado nang mataas yung fire level, yung mga buldak na ganito. Parang maanghang na. Fire level 4 masyado nang maanghang yan.
Siguro dito lang tayo sa Kaya. Yan yung isa kong pamangkin, super hilig niya sa mga ganito rin. Mga seaweed. Kaso kasi pag makakapal kasi siya eh. Mag-take up lang too much space sa luggage. May mga ganitong medyo manipis lang, baka ito na lang. Para hindi masyadong space consuming. Actually, mga pasalubong ko para lang pang bata. Pepero, no? Ito na lang. 3 flavors na. Sige, 2 na lang. Tag-isa sila. Ayan, meron din sila mga ref magnets and keychain. Pero parang dami ko ng gantong from Korea. So, maybe not. Kasi ano, 6,000 won. Ang dami na. Pampasalubong nyo kung gusto nyo. 6,000 won lang. Marami na yan. May mga ballpen din sila. 12,500 naman. Won yung mga ballpen. Yung ref magnet, 7,500. Ilang piraso na yan? 10. Got the goods. Nakabili na tayo ng mga pasalubong para sa mga bata. Meron din silang tax refund dyan, guys. Pero hindi naman ganun kalaki, pero tax refund pa rin yon. Mayroon silang kiosk doon na para ma-claim mo yung tax refund. May naibalik din sa akin ng mga 200 plus pesos or almost 300 pesos. So, pwede na rin. Tapos, bili na ako ng maleta para ilalagay ko sa maletas kahit bibit-bitin ko na lang dito. So, guys, nakabili na rin ako ng maleta. Medyo mahal siya. Ang sinasabi nga sa akin 120,000 won. So, magkano yun? 20. Mga 4,800. Sabi ko, discount. Tapos, binigay niya 100k. Which is mga 4,000 pesos pa rin. Parang last year kasi, or hindi last year, maybe few years ago, nakabili na rin ako ng maleta sa Korea. So, may Dongdaemun. Mas mura doon. Mga 2,000 or 3,000 pesos lang. But okay na rin kasi kailangan ko talaga siya ng maleta. So, ito na. Kung nilagay ko na rin yung gamit ko dyan, parang good for 20 kilos I think. But, meron naman siyang lagay ng drinks dito which is, saan na yan? Paano yan? Ayun. Ay, wala. Paano yun? Ayun. So, kung may drinks ka, pwede ka. Ayun. Nabola lang ako ni kuya. Pero pwede nga, habang nasa airport ka, tas lagay mo lang ganun. O, diba? Tas may lock din naman siya ng ganyan-ganyan. Magsiset ka ng code. Pero parang ang liit niya lang siya. Pero okay na yan. Kailangan ko talaga. Parang feeling ko mas mura yung mga maleta sa Japan. But iniisip ko na lang, at least nakatipid naman ako sa luggage from Japan to Korea. Kasi kung sa Japan ako bumili, babayaran ko rin yung luggage ko from Japan to Korea. But since dito na ako bumili, okay na. Nalagay ko na yung mga... Uuwi muna ako kasi ang hirap pala mamasyal na may maleta. So, iuwi ko lang to sa hotel. Malapit lang naman ang hotel dito sa Myeongdong. Tapos labas na lang ulit tayo pagka iwan ko ng pinamili ko rin na pasalubong. Okay guys, labas ulit tayo. Nami-mix emotions talaga ako tonight. Hindi ko alam kung ano ma-feel ko, na malulungkot ba ako or matutuwa ba ako. Kasi di ba in the past few days ang dami kong mga kasama din ng mga content creators from the Philippines, no. Ang saya lang, tawanan, joke-jokean. As nagsiiwian na sila, so naiwan na naman ako dito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi in the past days din kasama natin si Kim, no, sa Daegu. So parang masaya din kasi may kasama minsan. Tapos pag mga gusto may makasama mo. Tapos ngayon parang, okay, mag-isa na naman ako. Saan ako pupunta? Parang ganon. So parang mixed emotions yung sadness and happiness na nasa Korea ka, alam mo yun. You get to do all of these things. Guys, dito na tayo ngayon sa Dongdaemun History and Culture. Lagi akong dumadaan dito. Pero never ako lumalabas. Transfer lang, di ba? From Blue Line, magdo-Dongdaemun History and Culture ako. Transfer lang ako sa Green Line. Tapos sabi ko, tara labas nga tayo. Although napuntahan na natin to sa mga past Korea trip ko. Pero sa exit number 1 lang, guys. Andito yung Dongdaemun Stadium. Yung sikat na photo kung gusto nyo mag-picture. Ito na ba yun? Nag-exit lang ako sa... Oo nga, dito na. Exit 1 lang. Ay, ang cute niya sa gabi. Di ba dati si Ann Curtis, pinauso niya ito. Pinauso to before ni Ann Curtis kasi nag-photo siya. Tapos pinuntahan na ng mga Filipinos. Ay, may Fashion Week, oh. Seoul Fashion Week 2026. Kailan yan? February 3 to February 8. Kung nandito kayo, ay malapit na ngayon pala. Hindi, February 1 pa lang. Malapit na ang Seoul Fashion Week. Baka maabutan nyo, guys. Yan. Nakita natin siya ng gabi. May mga pailaw effect siya sa gabi, oh. No? Maganda rin siya. Mas maganda siya rin siya sa gabi, oh. Tingnan natin kung anong ganap nila dito sa TDP. Seoul
Nalala ko yung first Korea ko, no? Parang kasama ko yung mga friends ko. Sobrang ano talaga to, required sa itinerary namin. Dongdaemun History and Culture, yung Dongdaemun Stadium. Tapos naalala ko, di ba, kasama ko yung mga content creator friends, sila The Sensons, nag-uusap-usap kami about our first Korea trip. Tapos pare-parehas kami like wala masyadong budget. Sila The Sensons parang nagpunta daw sila dito tapos parang hindi sila prepared sa winter. Tapos yung damit nila sobrang manipis kasi wala silang budget pang bili ng bagong damit. So tiniis na lang nila yung lamig. Tapos yung story ko naman, first Korea ko, kasama ko mga katrabaho ko, like mga nung nagko-corporate job pa kasi ako, kasama ko yung mga katrabaho ko. Napag-ipunan ko naman yung Korea kaso nagkaroon kasi ng emergency sa family, so nagastos ko yung dapat na ipapang Korea ko. So nung actual Korean na namin, yung pocket money ko kulang na talaga siya. Tapos 9 days yata kami nun dito. Tapos pagka 6 day yata namin, pasok yung sahod ko. Tapos sabi ko, oh my god, magkano na lang yung pera ko. Pero sa sahod naman ako pag nasa Korea na. So nagdadasal talaga ako nun na hindi ma-delay yung sahod. Kasi pumunta ako ng Korea, tapos kulang yung pocket money ko talaga. Pero malakas yung loob ko kasi kasama ko yung mga katrabaho ko. If ever man, makakautang naman siguro ako sa kanila ganun. Tapos sabi ko sana hindi ma-delay yung sahod. Tapos ayun, after 6 days, chinek ko yung ATM. May sahod na. So yun yung na-continue ko yung Korea because of that. So kapag nag-uusap-usap din kami ng mga other content creators, masarap lang kasi siya balikan na grabe dati no, parang kulang-kulang talaga yung budget mo. Like imagine magre-risk ka mag-Korea at wala ka masyadong pera, pero nilabang ko talaga yun. Tapos it makes you become more grateful kasi sa kung anong meron ka ngayon, di ba? Hindi naman sa pag-aano, pero ngayon parang anytime na gusto ko mag-Korea, parang kaya ko, di ba? Parang kaya ko mag-Korea anytime. Unlike before talaga na taon talaga, di ba? Mag-iipon muna ako ng 1 year, ganun, bago makapag-Korea. Tapos budgeted lahat. At least ngayon may flexibility na ako. Kung mag-out of budget, meron na tayong pang ganun. So, alam mo yun, parang masarap lang din siyang balikan yung mga pinagdaanan mo before. Tapos lalo na pag nakakausap mo yung ibang tao na dumaan din sa ganun, no? Nakaka-relate kayo parehas. Okay, bumalik ulit ako sa train. Where to next? So, nandito tayo sa Dongdaemun History and Culture, no? Sindang, Hanyang, ay, Songso. Gusto niyo Songso? Ito yung parang shopping, if yung mga younger Koreans, mga aesthetic, dito sila nagsha-shopping. Jamsil. Sige, Songso. Bukas pa kaya ang Songso ngayon? Tara, sige, Songso tayo. Like trendy shopping, cafe. Pero parang hindi na naman ako shopping. Gusto ko lang kape. Magkape lang tayo. For the vibe lang yung pupuntahan natin. Okay guys, nakarating tayo sa Songso. Ayan o. Meron lang sila mga ganyang bilihan ng damit. Actually mga younger crowd. Ayan o, shopping. So kung gusto niyo mag-shopping, pero hindi masyadong mura. Kumbaga, saan ba yung mga mura dito? Hongdae, no? Hongdae kasi andun yung mga estudyante. Andun yung mga murang damit. And playground, tapos yung mga damit-damit lang sa gilid. Hongdae for the budget ones. But if budget is not your concern, then Songso, isa rin to sa mga stylish, di ba? Stylish na mga shops. Parang kasing presyo din yata siya ng Gangnam. Di ba? Ang Gangnam medyo pang high-end area dito sa Korea, sa Seoul. Parang ang Songso, medyo ganun siya. Kasi naka-visit na rin ako dito. Medyo mahal din yung kanilang mga tinitinda. Kasi may mga tinitinda sila mga limited edition na mga parang mga local stylist ng Korea, ganun. So medyo mahal yung kanilang kasi parang baka mga kilalang designers yata, ganun. Mga designers. Filthiest. First time ko nagpunta dito ng gabi. Akala ko umaga lang yung crowd dito. Even pala gabi, may mga nagsha-shopping pa. Yan, may mga vintage shops din sila. Daming tao. Ba't daming tao? Hi! Iba yung vibe niya sa gabi. Nakapunta na ako sa area na to. Pag umaga parang normal lang siya tignan. Pag gabi pala may mga pagganong-ganon sila. Blue Elephant. May umiikot-ikot dyan, Ang Blue Elephant, yung ba yung shades, yung eyeglass? Yung mga sunglasses. Mga sunglasses na mas mura kesa sa Gentle Monster, pero good quality. Okay, guys, nag-check lang ako sa Blue Elephant. Nahiya ako mag-video kasi
Ang daming mga staff na nakatingin. So meron silang mga around 2,000 pesos na shades, ganun. So sabi nung nag-Taiwan kami nila Maki, nung cloak creator sila Ivan, sila Shanice. Ayan, bumili sila niyan. Bumili sila sa Taiwan, sila Shanice, sila Runaway Girl, si Maki ng Blue Elephant kasi maganda nga daw yan. So if you want, kung mapasyal kayo dito sa Songsu, Songsu. Ganyan yung spelling ng Songsu. Songsu. Tanggalin nyo lang yung gi. Songsu. Alam mo, parang mas marami palang tao sa Songsu pag gabi, no? Tapos may mga restaurant din pala dito. Ay, may Shake Shack, oh. Or maybe kasi Sunday rin kasi ngayon. So marami ring namamasyal. Kasi it's a Sunday. Date day. Yung mga nagdi-date. Yan, yung mga stores lang dito sa Songsu, parang ang intimidating pumasok kasi ang ganda ng loob tas wala masyadong tao. So parang pagpapasok ka, yung staff nakafocus sa iyo, di ba? Pero ganyan yung mga stores dito, no? Bibili ka ng sapatos. Kasi mga staff na nakatayo. Ang effort ng ano nila. Ay, cafe pala to. Cafe. Gusto niyo mag-cafe? Bukas pa ba sila? Ayun, cafe site. Cafe site. Tara, cafe site. So guys, papasok na dapat ako dyan. Tapos before ako pumasok, tinignan ko muna yung mga tao. Lahat sila magpa-partner. Parang nahiya ako pumasok. Yung bawat table para magjowa, parang pang dating siya. Tapos ang daming staff na parang nakatayo kasi hindi naman busy yung cafe. So, yung mga staff nakatayo, tapos nakatingin sila sa mga papasok. Tapos ako parang, wag na lang pala. Parang nakakaya pumasok, tapos lahat nagdi-date, tapos ako lang yung mag-isa. So guys, it's our last night here in Seoul and look what happened. Oh my God. Oh my God. Sa buong Seoul ko, hindi ko natatama, mali yung Tagalog ko. Hindi ko natatimingan na nag-i-snow. Kasi nung nag-snow dito sa Seoul, nasa Daegu ako. But look, on our last night, ito yung mga wini-wish ng mga ibang content creator friends ko. Sana maabutan natin yung snow, sabi nila. Sana maabutan natin yung snow before maghiwa-hiwalay kami. Hindi talaga siya nag-snow nung magkakasama kami. Pero ngayon na last night ko na, look, kita niyo ba? Yan, hindi siya like super lakas. Pero it's snowing. It's snowing in Seoul. Feb 1, first day of February. So guys, uwi na lang dapat ako kanina. Tapos nandito na ako sa may malapit sa amin sa Hansung University Station. Pauwi na lang ako. So nakita ko bukas pa pala yung Starbucks. And then naalala ko, sobrang sarap ng ham and cheese nila dito. I swear, sa lahat ng Starbucks na na-try ko, yung ham and cheese ng Korea yung pinakamasarap. Nag-order ako ng ham and cheese and hot caramel macchiato. Tambay muna tayo. Hanggang alas 10 naman sila. It's 9:13. So magka-close sila ng alas 10. People watching lang dito. Andiyan lang yung Hansung train station. Malapit na ako sa hotel namin. 5-minute walk na lang sa ating apartment. At least may malapit na Starbucks naman. Cheers! Ang laki pala ng grande. Ang sarap ng caramel macchiato. Tikman natin. Sana ganun pa rin yung lasa ng ham and cheese. I swear, favorite ham and cheese ko in lahat ng Starbucks. Dito sa Korea ko siya natikman. Ay, bakit parang hindi nag-melt? Try it. The best. Ang sarap talaga ng ham and cheese. I-try nyo guys pag nag-Korea kayo. For some reason, ang sarap ng pagkakagawa nila. Yung ganitong lasa, dito ko lang siya natitikman sa Korea. I promise. Cheers. Cheers. Meron pa nga nito yung mozzarella, parang masyadong sticky talaga siya. Pero even though ito, masarap na rin siya. Ito yung total na binayaran natin guys. 12,400 won. Mga 500 pesos. For both na ha. Dalawa na yun. May egg pa pala guys. Ham, cheese, and egg. Ayan, may egg pala siya. Guys, nagpapack na tayo ng luggage. So, puno na to, no? Ito yung original na dala ko, yung bag ko.
Kailangan ko na talagang bumili ng extra luggage kasi tignan nyo, ito yung mga pasalubong ko. Tapos, wala pa yan dyan. Ito yung from Japan pa natin nabilihan na pasalubong. Tapos ito yung from Korea. So, kailangan ko talaga nitong extra luggage kasi wala na, like, as in siksik na ito. Ayan. So, magpapak lang ako for the last time. Done. Kumasya naman lahat ng... So, ito na siya, medyo space consuming din kasi itong mga buldak eh. So, dito na yung mga pasalubong and this is my original one. Okay, finished. Hi guys, it's another day here in Seoul. Feeling ko nag-snow kagabi kasi tignan niya. Ang kapal lang snow. Nakatulog na kasi ako kagabi, hindi ko na nakita. Mas lumakas siguro kagabi. Naabutan ko naman kagabi pero hindi siya yung super lakas. Parang pa-konting snow lang. Pero judging from the snow na meron today, I think ang lakas ng snow ng madaling araw. And guys, I'm just killing time kasi maaga pa for my flight. So, naglalakad-lakad lang ako dito sa Seoul. So, nag-stop lang ako sa Ewha Women's University, no? Chill kasi yung vibe dito eh. Nasa green line lang din to. Malapit sa Sinchon, sa Hongdae. Lakad-lakad lang tayo dito. Mas snow talaga, oh. Nag-snow talaga kagabi. Gusto ko lang yung vibe dito sa may area na to. Gusto mo magkape-kape. Yung kit shops. Favorite bakery. Yung Starbucks din dyan. Ganun lang yung atake ng Ewha. Oh my god, first time ko nakita yung Ewha Women University na snowy yung kanyang playground. Yan na. Yung first ever Korea namin, pumunta rin kami dyan. The famous Ewha University. Ganito pala yung vibe niya pag may snow. Parang famous siya kasi parang ang symmetrical kasi nito, no? Tapos maganda yung architecture. Pero ngayon ko lang nakita na may mga snow dito. Wala, may mga tao pala dun, no? Humiga, ayaw mo na sila. Umupo sila sa may snow. Laban yan, te. Ewha Women's University. So guys, from Ewha Women's University, one station away lang is Sinchon. Nilakad ko na lang kasi kaya namang lakarin. Pero pwede naman kayo mag-bus or mag-train, no? Cute din tong Sinchon. Mas less crowded siya ng Hongdae. Tapos after ito, Hongdae na actually. But ito yung itsura ng Sinchon, guys. Yons. Marami rin mga cute na cafes dito. Shops. Wala, naglalakad-lakad lang talaga ako kasi last few hours na lang bago tayo mag-say goodbye to Korea. Okay guys, pabiyahe na tayo pa airport. Grabe, first time ko mag-commute na dalawa yung malaking bag. Hindi na ako makapag-vlog kasi nahihirapan ako. May mga times na naghahagdan ako tapos dalawa yung bit-bit ko. Imagine, parang 20 kilos sa kabila, 20 kilos sa kabila. But anyway, mag-RX lang din tayo. Airport Railway Express, no? So from Hansong University yung malapit na train station sa apartment. Meron naman yung diretso sa Seoul. Tapos ngayon nandito na ako sa Seoul Station. From the metro line, transfer lang tayo sa RX. Hindi ko na kayo maisasama kasi hindi ako makahawak ng camera. Yan, RX. Diretso na yan pa airport. Meron din dito sa Hongdae, sa Seoul Station, Dongmyo. Dati nagstay ako sa may Dongmyo. Meron din dong RX. But anyway, tara na. Let's go. Okay guys, nandito na tayo sa Incheon International Airport, no? So we're flying with Asiana Airlines. So grabe, it was a roller coaster of emotion itong trip na to. Imagine, nag-start tayo sa Hong Kong, hiking sa Hong Kong with Ari, physical activity agad. Tapos nag-explore tayo sa Hong Kong, hindi ako umuwi, dumiretso tayo sa Japan, di ba? So Tokyo, nag-ski sa Tokyo, tapos ang lamig ng weather, pumunta tayo sa Osaka, Tokyo, Sapporo, sobrang harsh ng winter ng Sapporo, and then dumiretso tayo dito sa Korea, roller coaster. Pinaka na-enjoy ko yung local activity talaga. Yung nagpunta tayo sa bahay nila Kim, tsaka yung nag-ice skating tayo, yung nag-ice fishing, diba, yung sa probinsya. Parang super local ng experience na yun. Because it's my 5th time na yata sa Korea, no? So, syempre, nagawa ko na rin yung mga ibang ginagawa dito sa Seoul. So, parang yun talaga pinaka na-appreciate ko. Tapos, sobrang bait talaga. Sobrang bait ng family nila, no? So, I think that was one of the highlights. And of course, with the creator friends, no?
Sobrang tawanan lang din lang yun. May mga times na nagkasakit ako dito sa Korea dahil siguro sa sobrang tagal na ng travel, no, at sobrang lamig. So, it was a roller coaster of emotions. Yung mga ibang itinerary ko, to be honest, hindi ko talaga siya nagawa dahil sa nagkasakit ako, no. So, marami akong mga hindi nagawa na supposed to be gagawin ko. Pero hindi ko nagawa dahil nga nagkasakit ako. But, it's okay. We can go back some other season or some other time. But, yeah, pahinga muna tayo dahil sobrang tagal ng trip na to, no. 36 days if I'm not mistaken. Total of 36 days. So, physically exhausted na talaga ako. So, magpapahinga muna tayo sa Philippines. Actually, balak ko nga sa February, hindi muna ako magta-travel. But knowing myself, parang after 5 days sa Philippines, gusto ko nang umalis. Pero, I'm not sure kung itutuloy ko yung biyahe ko sa Feb. May nakabook ako ng February, pero iniisip ko na i-move siya ng March. But, I will let you know. Depende kung feeling ko naman after 10 days okay na ako, like nakapag-rest na ako, then itutuloy ko. Pero pag hindi, maybe I will rest a little longer in the Philippines kasi ang tagal ng 36 days na ginawa natin ngayon, no? And I also need time to rest and recover. But yeah, thank you so much sa pagsama sa akin from Hong Kong pa. Ang dami natin nakasama sa trip na to, no? From Ari to Anson to Kim to Creator Friends, no? At kung sino-sino pa mga nakilala natin along the way. But yeah, thank you so much for watching. And I'll see you again on the next one. Ay, wait lang. By the way, nagbayad ako ng extra luggage. Baka lang magaya kayo. Isa lang yung free luggage ng Asiana. 23 kilos. Which I love kasi 23 kilos. Tapos, 10 kilos yung back, yung hand carry. Though, bumili ako ng pangalawang luggage, diba? Ang binayaran ko is 110,000 Korean won. Siguro mga 4,500 pesos. I was expecting around that range. In-expect ko mga 5,000, 6,000 yung babayaran ko. But yeah, I paid 4,500 for the extra luggage. If ever lang gusto niya ring isipan na mag-shopping ng more and then kailangan magbayad ng extra luggage. So yun lang naman. Maraming salamat. And I will see you again on the next one. Bye-bye!